Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ngayon kung sino nga ba talaga ang magkakampiyon o magkakaroon ng malaking chance na magkampiyon ngayong season. Baka sabihin nyo bakit ko alam? Well, hindi ko talaga alam mga amigo, pero ibibigay ko sa inyo ang pattern na nakikita ko patungo sa kampyonato. Hindi ito 100% guaranteed kasi hindi naman ako si Charles Barkley mga amigo. Biro lang mga amigo, pero ang insight na ibibigay ko sa inyo ay malapit doon sa katotohanan. Kung hindi man magkakatotoo, well, at least ina-enlighten ko kayo. Sa tanong kung sino ang magkakampyon ay mamaya sa katapusan ng video, malalaman natin mga amigo. Ngayong playoffs, isa lang ang nakikita kong pattern at hindi sapat yung magaling ka o marami kayong magaling sa isang team. Although kailangan talaga yon mga amigo. Unahin na natin sa series ng Suns kung saan masasabi natin na medyo madali ang dinaanan nila. Well, hindi ko sinasabing mahina ang kalaban nila mga amigo. Nang makalaban nila ang Lakers sa first round ng playoffs, ang Lakers ang pinaka-paboritong mananalo sa serye na yon. Lalo't medyo na-injured pa ang shoulder ni CP3. Pero hindi naman inaasahan ay nagkaroon naman ng groin injury si Anthony Davis. Sinubukan bumalik sa Game 6, ngunit maaga na paalis mga amigo. Patunay na talagang hindi na pwede makapaglaro. Samantalang si Chris Paul ay magaling na ang injury. Wala nakatulong si LeBron James. Isa pa, sa nakikita ko mga amigo ay hindi pa talaga siya 100% healthy at ang mga kasama naman niya ay hindi naman nag-step up. Kaya sa madaling sabi, panalo dito ang Suns. Sa second round naman ng playoffs ay winalis nila ang Denver Nuggets. Isa sa pinakadahilan ay walang katulong itong si Nikola Jokic at maganda naman ang shooting at depensa ng Phoenix Suns. Bagay na hindi kinaya ng Denver Nuggets. Bukod sa injured itong si Jamal Murray, may iniinda rin itong si Michael Porter Jr. sa kanyang likod. Medyo kinulang ang production mga amigo kaya overall okay ang play ng Phoenix Suns kaya congrats mga amigo at healthy pa itong si CP3. Sunod, punto naman tayo dito sa Clippers versus Dallas Mavericks na sinasabing hawak na nga ng Dallas ang serye na ito mga amigo dahil nagkaroon na sila ng 2-0 advantage. Ngunit kung gaano kaganda ang simula sa Game 3 para dito sa Dallas Mavericks ay hindi nila ito na-sustain. Ang dahilan, nadali ang neck ni Luka Doncic na sobrang sumasakit daw hanggang sa kanyang kaliwang kamay. Although nakapagtala pa rin siya ng 44 points kasi okay nga ang kanyang simula mga amigo. Subalit sa Game 4 ay dito na lubhang dinadali siya ng nasabing pananakit kung saan nakapagtala lamang siya ng 19 points, 9 of 24 from the field, shooting 37.5% mga amigo at 1 of 7 from 3-point area. That is 14.3% mga amigo. So sa madaling sabi, hindi naging efficient ang performance na ito ni Luka Doncic. Pero credit pa rin mga amigo sa Clippers dahil ang ganda ng depensa dito kay Luka. Nakaabot pa sa Game 7 ang serye, ngunit lamang talaga ang Clippers dahil may makakatulong ito si Kawhi samantalang sa Mavs ay walang legit na superstar nakasama itong si Luka Doncic. Pumunta naman tayo dito sa serye ng Clippers at Utah Jazz. Nakuha ng Utah Jazz ang unang dalawang laro at sa sunod ng dalawang laro ay nakuha naman ng Los Angeles Clippers kaya tabla na sa 2-2 ang kanilang serye mga amigo. Sa seryeng ito ay game of adjustment talaga mga amigo. Ito yung kaibahan sa Game 7 series. Masabi kong dihalo dito ang Utah Jazz mga amigo dahil unang-una ang kanilang all-star guard na si Mike Conley ay hindi makakapaglaro dahil na rin sa injury. Although nakalagay na siya sa questionable, ngunit hindi pa rin nga siya pinaglaro sa Game 4 mga amigo. Si Conley ay nagkaroon ng hamstring strain mga amigo. Isipin nyo ito mga amigo, sa serye kontra sa Grizzlies ay nakakapag-average si Conley ng 17.4 points, 8.6 assists at 3.8 rebounds. Si Mike Conley ay isang effective na player na nagpapatakbo ng pick and roll play kung saan nagiging productive dito si Rudy Gobert dahil siya ang receiver ng karamihan ng pasa ni Mike Conley. Dahil wala ito kaya bumaba ang scoring nitong si Rudy Gobert. Si Donovan Mitchell ay nagkaroon naman ng collision sa last seconds sa Game 2 dito kay Paul George at sa Game 3 ay na-injured nga mga amigo ang kanyang ankle pero after ng treatment ay pwede pa nga daw siya makabalik sa laro. Kaso hindi na nga ito pinaglaro mga amigo dahil talo na rin ang Utah Jazz. Nagtapos ang laro sa score na 132-106. Mayroong 26 points na kalamangan ang Clippers. Sa Game 4 naman, dahil nga si Donovan Mitchell ang pinanggagalingan ng opensa ng Utah Jazz,
ay talagang grabe ang depensa ng Clippers dito. Kaya naman sa first quarter ay nakagawa lamang ito ng 4 points at nagtapos ito na mayroong 17 points na kalamangan ang Clippers 30-13 mga amigo. Nakagawa naman ng maraming points si Donovan Mitchell dito na sa second quarter. Ngunit mainit pa din at balanse ang shooting ng Clippers. Nagtapos ang laro sa score na 104-118 panalo ang Clippers. Nakapagtala pa rin si Donovan Mitchell ng 37 points, 9 of 26 shooting, 34.6% from the field, 6 of 15 from 3-point area, that is 40% mga amigo. Karamihan nga sa kanyang nagawang score ay galing mismo sa tres. Samantala, sa laban naman ng Atlanta Hawks versus Philadelphia 76ers ay nakuha naman ng Hawks ang panalo sa score na 103-100 para itabla ang serye sa 2-2 mga amigo. Sa larong ito, questionable si Joel Embiid dahil sa iniinda niya nga ang kanyang tuhod pero naglaro pa nga ito mga amigo. Sa first 2 quarter ay nakuha ng Sixers, ngunit sa last 2 quarter naman ay nakuha ng Hawks. Sa second half ay ginagambala na nga si Joel Embiid ng kanyang tuhod kaya nagkaroon lamang siya ng 17 points, 4 of 20 shooting, 20% from the field at 1 of 4 from 3-point area mga amigo, that is 25% lamang. Grabe, sobrang baba at hindi efficient ang laro ni Joel Embiid. Ang layo sa kanyang naging performance sa nakalipas sa 3 laro kung saan ay umiskor nga siya ng 39, 40 at 27 mga amigo. At ang panghuli ay ang koponan ng Brooklyn Nets. Ang sinasabing pinakapaboritong mananalo ng kampeonato ngayong season, ngunit parang magbabago mga amigo ang ikot ng kapalaran para sa kanila. Sa Game 1 ay nagkaroon ng right hamstring injury si James Harden at sa Game 4 naman ay nagkaroon ng ankle injury itong si Kyrie Irving. Kaya ang natitirang aako ng load para kargahin ang Brooklyn Nets ay itong si Kevin Durant na lamang mga amigo. By the way mga amigo, tabla na ang kanilang serye ng Bucks sa 2-2. Ngayon pumapabor na sa Bucks ang kapalaran. Ngunit hindi pa nga ito mga amigo sigurado kasi may aasahan pa naman si Kevin Durant dito kay Blake Griffin at Joe Harris kung sakaling mag-step up ito. Hindi pa talaga natin masisiguro na sure win na ang Milwaukee Bucks. Pero I know na nakita mo ang point ko dito sa video na ito. Kung anong pattern ang ipinapakita ko at nais kong malaman mo. Tama mga amigo, kung sino o anong team ang mananatiling healthy, lalo na ang kanilang superstar, ay siyang paniguradong mag-uuwi ng kampeonato ngayong 2020-21 NBA season. Yan ang naging obserbasyon ko mga amigo. Hindi sapat ang galing kung hindi ka kakapitan ng swerte at lalo na kung hindi ka healthy. Sabi nga, health is wealth. Kaya bagay na totoo din dito sa NBA. Lalo na ang kapital ng mga players ay ang kanilang sarili mga amigo. So kayo mga amigo, anong team kaya ang mananatiling healthy hanggang dulo? Sino nga ba ang magkakampiyon para sa inyo? Ako personally gusto kong manalo ang Utah Jazz kasi andyan ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Ngunit nagilid nga sila mga amigo dahil sa injuries. Hanggang dito na lamang mga amigo. God bless.